Aloha. Maligayang pagbabalik kaibigan. Valentine's Day. Isa sa mga pinaka-inaabangan na okasyon kada taon. Araw ng mga puso. Isang araw para sa mga taong nagmamahalan. Pero paano kung ang okasyon na ito ay may pagbabanta na dala? Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Ang pangalan ko ay Dustin. Sa aming pamilya, ang petsang February 14 ay laging nangangahulugan ng kamatayan. Noong 1996, ang lola ko. Noong 2006, ang aking nanay. Noong 2016, ang aking tatay. Bawat 10 taon, parang relo. At bawat pagkamatay ay mas malala kaysa sa nauna. At ngayon, February 13, 2026, ilang oras na lang bago maghating gabi. 3 araw na akong hindi natutulog. Malinaw na malinaw pa sa akin ang unang pagkamatay. 10 taong gulang ako noong 1996 nang pumanaw ang aking lola. 5 araw bago siya mamatay, paulit-ulit niyang sinasabi na may nakatayo raw malapit sa pangunahing pinto. Minsan naman sa tabi ng kanyang silid. Akala namin mahina na lang talaga ang kanyang paningin o nagsisimula na ang demensya. Halos hindi na nga niya makita ang pagkain sa kanyang plato. Pero madalas niyang putulin ang sarili niyang kwento. Palihim na tumitingin sa mga sulok ng silid at pabulong na sinasabi, "Bumalik na naman siya." Isang gabi, habang kinukwentuhan niya ako ng paborito kong kwento bago matulog, bigla siyang tumigil sa gitna ng pangungusap. Nakatitig siya sa pasilyo at nagsimulang hingalin. Nagpanik ako, kumuha ng tubig, tinawon ang pangalan niya, binuhusan ang mukha niya. Sa wakas, iminulat niya ang kanyang mga mata at pabulong na sinabi, puno ng takot, "Papatayin niya ako." Ang babaeng nakatayo sa tabi ng hagdan papuntang atik. Tumingin ako, walang tao. Sinabi ko yun sa kanya. Sumagot siya, "Tumingin ka ulit, mahuhulog ang baso ng tubig sa aparador." Humarap ako sa kanya. "Walang nangyayari, Lola, nandyan pa rin ang baso." Pagkalabas ng mga salitang iyon sa bibig ko, crack! Nahulog ang baso at nabasag sa sahig. Napahiyaw ako at tumakbo. Sumara ng malakas ang pinto ng silid sa likuran ko. Hindi ako pinaniwalaan ng mga magulang ko. "Inimbento mo lang yan," sabi nila. "Bata ka pa." Pero alam kong may masamang mangyayari. Pagkaraan ng 2 araw, natagpuan namin ang katawan ng lola ko sa atik. Nakakulupot sa pinakasulok, nakadilat ang mga mata at nakabuka ang bibig, tila namatay sa takot. Hindi na ako muling naging pareho pagkatapos noon. Pagsapit ng 20 taong gulang ako, wala nang natira sa akin ng pakiramdam ng pagiging normal. Isang gabi, umuwi ako mula sa kolehiyo at pinindot ang doorbell. Walang sumagot. Ginamit ko ang ekstrang susi. Ang unang napansin ko ay ang pintuan ng atik na laging nakasara, bahagyang nakabukas. Sa loob, sa ilalim ng mga gamit kung saan namatay ang aking lola, naroon ang aking nanay. Matigas ang kanyang likod, nakatalikod ang mukha. Dahan-dahan siyang umuugaw habang may ibinubulong. Tinawag ko ang pangalan niya. Walang sagot. Lumapit ako. Maputla ang balat niya. Nanginginig ang kanyang mga labi. Pagharap niya sa akin, pabulong niyang sinabi, "Sinabi sa akin ng lola mo ang lahat. Hindi niya tayo titigilan. Papapatayin niya tayong lahat." Paulit-ulit niyang inuulit iyon, parang dasal. Sinubukan kong siyang hilahin palabas, pero sobrang bigat niya, parang nakabaon siya sa sahig. Nang sa wakas mailabas ko siya, nagsimulang umuga ang aparador sa loob ng atik at may basong tumilapon at nabasag tulad ng dati. Itinulak niya ako palabas, isinara ang pinto ng atik at nilok iyon. Umuwi agad ang aking tatay. Maputla ang mukha niya, halos walang kulay. Walang sinabi, inabot niya sa akin ang isang puting tela,
pang shroud. Pagkatapos, kumuha siya ng mga insenso sa aparador at pabulong na sinabi sa telepono, "Oo, yung pinakamalakas. Kung maaari, lavender ang base." Tumingin siya sa akin at sinabi, "Lumayo ka sa attic, sisirain ko ang pinto." Hindi ko kailanman makakalimutan ng sumunod. Ang aking nanay ay nakayuko sa ilalim ng pahiling na kisame, sugatan at nakangiti habang may luha sa mata. Bago pa namin siya mapigilan, tinapos niya ang sarili niya. Ilang minuto lang, wala na siya. Ang petsa ay February 14, 2026. Inasikaso ng tatay ko ang libing at mahigpit niyang ipinagbawal na lapitan ko ang katawan ni nanay. Sinubukan niya akong protektahan, pero may mga bagay na hindi mapipigilan. Pagsapit ng 2016, habang papalapit na naman ang Valentine's Day, namuhay ako sa matinding takot. Bawat langit-ngit ng bahay ay nagpapatayo sa akin. Iniiwasan ko ang mga salamin. Isinara ko ang attic. Halos hindi ako natutulog. Noong February 9, naging kakaiba ang tatay ko. Noong ika-10, ikinulong niya ang sarili sa kanyang silid. Pagsapit ng February 11, hindi na siya sumasagot kahit kumatok ako. Natagpuan ko siya sa hardin, nakaupo sa ilalim ng lumang puno ng akasya, hawak ang susi ng attic. Sinabi niyang kinakausap na siya. Nakikiusap si tatay na huwag akong saktan. Humihingi ng tawad sa mga nagawa niya. Kinagabihan, nagtitimpla siya ng kape at humuhuni ng mga paborito niyang kanta. Masyadong kalmado. Noong gabi ng February 13, nanatili ako sa tabi niya. Nang pumasok siya sa banyo at hindi na bumalik, sinira ko ang pinto. Sa loob, ang mga dingding ay puno ng gasgas. Iisang pangungusap ang inuulit-ulit. Kasalanan ko ito. Natagpuan ko siya sa labas, nakaluhod sa lupa, naghuhukay gamit ang duguan niyang mga kamay. Sinubukan ko siyang pigilan. Itinulak niya ako palayo ng may lakas na hindi ko alam na kaya niya. Humiga siya sa mababaw na hukay at pabulong na sinabi, "Alagaan mo ang sarili mo." Sinusundo na niya ako. At doon natapos ang lahat. At heto na tayo ngayon, February 13, 2026. Halos hating gabi na. Marahil ay nakatulog ako sandali. Pagmulat ko, may narinig akong mga boses. Puno ang bahay, mga kamag-anak, dusen-dusenang tao. Nakangiti, nag-uusap, pero walang lumalabas na tunog mula sa kanilang mga bibig. Lumabas ako sa silid at tumapak sa pasilyo. Walang pumansin sa akin. Hanggang sa sabay-sabay silang tumingin. Lahat ng mukha ay humarap sa akin. At mula sa gitna ng karamihan, lumapit ang aking lola, ang aking nanay at ang aking tatay. Walang laman ang kanilang mga mata. Blanko ang mga mukha. Pabulong na sinabi ng lola ko, "Ikaw na ang susunod, Dustin. Hindi ka na makakatakas." Nagising ako na sumisigaw. 9:40 PM pa lang at tsaka ko narinig iyon. Ang paglangit-ngit ng pintuan ng attic. Kumalat sa hangin ang amoy ng insenso, amoy ng sampagaita, ang parehong amoy na naroon sa bawat lamay. May nakahandusay na libreto sa sahig ng attic. Sa loob, may sulat kamay na hindi ko kilala. Isang pag-amin. Ang babaeng tinawag kong nanay sa buong buhay ay hindi pala ang tunay kong ina. Siya ang ikalawang asawa ng ama ko. Ang tunay kong ina, ang unang asawa niya, ay namatay matapos akong ipanganak. Pinabugbog at kinulong sa attic. Pinatay sa dehydration habang binibigyan ng bulaklak ng sampagaita. Ginawa iyon ng aking lola. Gusto niyang manugang na galing sa isang mayamang pamilya, pero ang napili ni tatay ay ang tunay kong nanay,
isang anak ng pedicab driver na hindi man lang nakakapagtapos ng high school. Hindi ito matanggap ni Lola. Habang binabasa ko ang huling entry, tumingala ako. May babaeng nakatayo sa sulok ng attic. Hindi siya galit, hindi siya nagbabanta. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin, kalmado at may payapang ngiti sa maamo niyang mukha. Marahil mabubuhay ako ngayong gabi dahil ang paghihiginti niya ay natapos na. 10 taon na ang nakakaraan at siguro ang mga Valentine's Day ko mula ngayon ay magiging mapayapa na. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.